Right, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, mayroon tayo ditong truck na Foso 4D32 engine. So ito mga kalyabe, makapal pa yung kanyang lining, pero bakit usad pagong pa rin siya? So bakit sliding pa rin siya? Ayan. So dito mga kalyabe, may ipapakita po ako sa inyo. Ito sigurado ako sa may mga truck po dyan na hindi lang po sa Fuso, kundi halos sa lahat ng mga sasakyan na may manual transmission ay nangyayari po ito mga kalyabe. So dito papakita ko sa inyo at nagbaba tayo ngayon ng transmission nitong truck ng delivery truck ngayon, close van delivery truck. So right, para malaman natin, tara and let's go. Alright mga kalyabe, so hindi tayo nakapag video nung binabaklas natin tong transmission. Ayan, so nabaklas na natin ang transmission niya. Ayan, so yun yung transmission sa kabila. So yan mga kalyabe, ito papakita ko sa inyo yung kanyang lining. Ayan, so makapal pa ito kung tutusin mga kalyabe. Ayan, napakakapal po niyan. Wala pa, hindi pa sunog, kapal pa mahalos, pero ang spring niya maluwag na, maingay na. Ayan, maririnig nyo naman yan. Yan, so spring niya maluwag na. Pero bakit? Ayan, ano nararamdaman mo boss? Nag-i-sliding na. Nag-i-sliding na, pero kung tutusin, makapal masyado to, makapal pa to. Ayan, ano nga ba ang dahilan mga kalyabe? So ang flywheel niya, ang kanyang pressure plate, bago pa to, maganda pa sana, pero ang likod niyan, yung dahon niya ay may tama na rin, malalim. Ayan, so bakit nga ba kailangan natin palitan to? Maganda pa naman, okay, sasabihin natin mga kalyabe, bago pa ito, maganda pa dito yung kanyang desk. Desk niya maganda pa, pero bakit pinapapalitan ko na? Kasi mga kalyabe, dito sa dahon na to, sobrang nipis na po yan. May tama na, malalim na yung sugat. So may tendency yan na mawawalan siya ng pressure. Kasi pressure yan mga kalyabe, ipipress yan ng release bearing natin. So ngayon, masyadong malambot na tong bakal niya. Imbis na makapagbigay pa siya ng pressure, ay hindi na po siya makapagbigay ng maayos na pressure. Kaya may tendency na minsan, so bakit sobrang lambot ng clutch ko, pero bakit ayaw pumasok? Kasi hindi niya naiipit masyado yung lining. Ayan mga kalyabe. Tapos dito, bakit kailangan kong papapalitan tong fork na to? Kung napapansin niyo mga kalyabe, straight na Ayan, so unat na to at malalim na rin yung kanyang pinagbabaunan ng guide. Ayan, tapos dito, ayan, kung napapansin nyo, napakalalim na. So yung iba, pinapabuild-upan, which is na mali. Pag pinabuild-upan mo itong mga kalyabe, lalambot na itong bakal. So may tendency na uunat na siya. So kahit anong ano mo, luluwa na lang yung secondary master mo, yung kanyang piston ng secondary master, hindi pa rin may cambio kasi malambot na yung bakal niya. Kasi mga kalyabe, isipin mo kung gaano katigas yung itutulak niya, pressure plate. Ayan. Tapos yung release bearing niya, pinapalitan natin na rin kasi may sabit na. Ay yung kanyang pilot bearing. So ito yung release bearing, ayan, may tama na. Kung napapansin niyo mga kalyabe, ayan. Ayan yung tumatama sa ating pressure plate. Ayan. Kung napapansin niyo, malalalim na oh. Ayan. Sobrang lalim na po yan. Ngayon, imbis na ipipigil niya to, iikot niya, mag-iingay. Maingay, di ba? Nararamdaman mo, may ingay. Pag inapakan mo, nawawala. Ayun. Yan po yung pinaka dahilan. Tapos dito mga kalyabe, yun mga kalyabe, ito yung pinaka sanhi na dahilan. O, sanhi na dahilan pa. Ayan. So kung napansin nyo mga kalyabe, ang lalim na masyado ng kain. So papacheck natin to kung kakayanin pa ng i-reface.
Kasi nasa 3 mm ang lalim eh. Ayan mga kalyabe, oh, hindi pantay, oh, dito mababaw, dito malalim. Ayan, makita mo naman eh. Ayan. So dito, mababaw dito banda, pero dito napakalalim. Ayan. Tapos, yan mga kalyabe, hindi na rin siya makaipit ng gusto ng ating brake lining. Ng clutch lining. Kasi malalim na siya mga kalyabe, dudulas na lang ang lining. Kaya yun ang tendency, ayun ang dahilan kung bakit nag-i-slide siya. So ilang buwan pa lang? 22 months. 2 months. Oo, 2 months. 2 months. So 2 months lang. 2 months lang mga kalyabe. 2 months pa lang na pinalitan, nag-sliding na siya. Pero kung tutusin mga kalyabe, makapal pa ang lining. So ito yung pinaka naging main na dahilan kung bakit naging sliding siya. Tapos i-reface ito mga kalyabe, i-resurface. Dadalhin natin yung pressure plate niya at saka yung kanyang clutch disc para masukat yung tamang clearance ng ating clutch. Ayan, tapos dito sa ring gear niya, ito naman mga kalyabe, ito napakalaking epekto nito pag nag-i-start tayo. Bakit nga ba? Tunog lang ng tunog ang starter, gagmaganon lang at ayaw kumapit. So kadalasan dahilan natin mga kalyabe ito. Ayan, bungi na po yung ating ring gear. Ayan, bungi, lalim na. So dito medyo malipis pa to, konting alog pa nito, aandar pa. Pero dito sa kabila niya, sa portion na dito mga kalyabe, papakita ko sa inyo. Ayan, sobrang lalim na. Ayan, dito sa atin sa Pilipinas mga kalyabe, ang ginagawa ng iba, lalo na sa mga jeep, sa jeep, pinapabaliktad lang ang ring gear. Pinapabaliktad para makatipid. Pero ito mga kalyabe, sa senaryo na ganito, sobrang kapal na ng kinain, palit na. Kasi tracking to mga kalyabe. Tracking to. So magkano din ang labor kapag pinababa ang transmission. So ang masasayang na araw na imbis na ibibiyahe pa ng truck, ay ipapababa mo ulit yung transmission. So yan mga kalyabe, oh, ang lalim. Ayan. So ganun yung nangyayari. Bakit kadalasan may mga truck kayong naririnig na pag ini-start niya gaganon lang, tapos ayaw umandar. Ayan, so dito po yan mga kalyabe, dumudulas lang dito yung Bendix drive ng ating starter. Ayan, yung Bendix drive kasi tutulak lalabas, kakagat dito mga kalyabe yung gear niya. Pag kumagat dito, saka siya iikot to. Ngayon, paano pa siya makakagat? Ganyan na yung ipin ng ating ring gear. Ayan ang tinatawag natin rin ng ring gear mga kalyabe. Natatanggal to mga kalyabe. Babagahan lang yan, iinitin lang yan. Nahuhugot na po yan, natatanggal na po yan. Ayan. So, mayroon dito, may luma ditong makina. Papakita ko sa inyo mga kalyabe na dapat ganito yung forma ng ring gear niyan. Walang tama. Ayan. So, ang problema lang kasi nito mga kalyabe, pinaulanan. So, nasayang tong pressure plate na to. Ang flywheel nito, nasayang. Ayan, kinain na ng husto ng kalawang. So, yung ring gear niya, ganun din. So, ang laki na sayang. Sana dapat natakpan nila ng maayos. So, yun mga kalyabe, ano? Ito. So, imbis na makatipid-tipid sila, ay mapapalaki ang gastos nito. Akala ko nga mga kalyabes, sunog lang ang lining nito eh. Nung pagtanggal ko ng pressure plate at paglaglag ng kanyang lining, nakita ko kagad yung kanyang flywheel na sobrang lalim na. Ayan. So, para isang gawaan na lang, ay ni-request ko na kagad napapalitan. Kasi kung papalitan ko lang siya ng pressure plate at saka ng lining mga kalyabe, wala pang isang buwan. Wala pang isang buwan to, bababa na naman to. So which is na pabor para sa amin na mekaniko, pero hindi naman pabor para sa may-ari. At
hindi lang may-ari mga kalyabe yung maapektuhan. Yung driver dyan din umaasa ng kanilang pang araw-araw na kabuhayan. Yeah. Ayan, so ayan mga kalyabe, tips ko lang, check natin ang maigi kung ano pang dapat palitan. Pwede mo naman masuggest yan sa may-ari mga kalyabe. Depende naman sa may-ari kung ano yung desisyon ng may-ari. So, pera sa akin, kahit hindi man papalitan ng may-ari, kung nagdesisyon siya na gawa ng remedyo, okay lang naman sa amin. Pero, at least, tayong mga mekaniko, na-advise na natin kung anong mga dapat gawin. Diba? At hindi rin nila masisisi yung driver kung bakit ganun na lang kabilis mapapalitan yung kanilang clutch lining. Tama ba, boss? Big thumbs. Ayan. So, yan mga kalyabe. At bibili muna siya ng pressure plate at saka clutch lining bago natin ito mapapadala sa machine shop. Right. So, ayan mga kalyabe. Shoutout nga pala kay paring Tekniko Cortez. So, ito po yung kanyang YouTube channel. Sige. Ayan, so ito kanyang YouTube channel mga kalyabe. Support din po natin yung kaibigan ko, kabarkada at kasangga. Ayan, isa din kapwa nating mekaniko na napakahusay. So yan mga kalyabe, pag loaded kasi siya, ay pinapasa niya sa akin yung ibang gawa. So yan yung kanyang YouTube channel. Adel Cortez po, pa-support natin. Baby pa po yung bahay. Pero ang kanyang wax hour ay napakalaki na po mga kalyabe. So sana matulungan natin para ma-reach niya po yung 1,000 subscriber. Ayan, so yan mga kalyabe. So ganun tayo at hindi tayo nagtitake advantage. Kasi ito mga kalyabe, kung tutuusin, wala pakialam ko dito, hindi man akin to. Pero gawa nga ng, ay ang pinagawa ng may-ari para malaman niya at maayos naman ang kaniyang sasakyan na tumakbo ng mahaba-haba. Kasi puro tracking to mga kalyabe, puro malalayo ang biyahe to. So paano kung sa alanganing lugar, halimbawa bumiyahe sila ng bandang Bicol, tapos doon banda sila sa may Mayon Volcano na inabot. So walang magre-rescue sa kanila doon mga kalyabe. So ang hirap sa mga alanganing lugar pa inabot. So mahirap. Katulad nga ng mga nangyayari ng mga nung hindi pa ako nagba-vlog mga kalyabe, may nangyari po niyan na yung truck ay inabot sa daan at ni-rescue ko doon pa po sa gitna, sa gilid ng kalsada na liblib at wala pong kabahay-bahay. So nasa Bulacan po yun at hindi nila maiuwi ang sasakyan. Wala silang makuha mekaniko na mag-rescue. Buti na lang at natawagan ako at ako ang nakapag-rescue. So yun mga kalyabe, ganun ang mga pwedeng mangyayari kasi kapag pinalitan na lang natin siya ng clutch lining at saka pressure plate na hindi natin to mapapaayos yung kanyang flywheel. Ayan po mga kalyabe, ang tinatawag natin na flywheel. Right. Ayan nga mga kalyabe, hindi lang pala doon ang problema ng driver nito. Ay yung pagkakambyo niya pala pagdating sa segunda, kwarta at saka atras ay akala niya pasok na, pero pag bidiin niya yung kanyang accelerator ay ayaw tumakbo. So ano nga ba ang dahilan at kung saan tayo pwede mag-adjust? So ito mga kalyabe, papakita ko sa inyo. Ayan. So yan mga kalyabe, yan yung kanyang mga selector at saka toser. Ayan, sa ating kambyada. So yan po yung magtutulak kung saan mo sisentro yung inyong kambyada. So yan, kung napapansin nyo, may mga tornilyo yan. Yan po yung pinaka-adjuster nyan. So pagkakabit natin ito, pag maikabit natin ito at maayos na, papakita ko din sa inyo kung paano yung pag-adjust ng kanyang conversion. Ayan, conversion ang tawag niyan. So dito yan mga kalyabe. Ayan, sa selector, ito, dalawa yan. Kasi ito, itutos niya yan
itutulak niya to, at ito atras abante, primera, segunda, tercera, kwarta. Ayan, dito ka mamimili. So ayan, hindi natin mapakita masyado kasi basado sa ilalim, hindi ako makagapang. At yan din ang dahilan kanina kung bakit hindi ko rin siya nabidyohan ng maayos. Ayan. So abangan ninyo mga kalyabe yung pagbuo natin ito. So kung naalala nyo, sila din ang may-ari ng truck na in-overhaul natin. Ayan, so tracking services po ito mga kalyabe. Ayan. Right. So ayan mga kalyabe, hanggang dito na lang muna yung ating vlog sa ngayong araw. So abangan po ninyo kasi bibili pa ng pyesa at ipapamasin siya pa itong kanyang flywheel. So titingnan pa natin kung kakayanin ba na ma-reface yung kanyang flywheel or kailangan ng palitan. Right. So yan mga kalyabe. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin sa ngayong araw. Hanggang sa muli. Bye bye.